Attention mga senior citizens, Disyembre ay may malaking balita para sa inyong Social Security System payout. Kung kayo ay senior citizen na umaasa sa SSS pension, pakinggan ninyo ito dahil ang mga susunod na minuto ay mahalaga para sa inyong Pasko at bagong taon. Ang tanong sa isip ng libu-libong mga matatanda, ano ang pagbabagong ito? Tataas ba ang payout? May dagdag benefit o may bagong requirement? Sa video na ito, ipapakita natin ang kumpleto at tumpak na impormasyon tungkol sa SSS announcement, hindi chismis. Puro totoo lang mula sa opisyal na source, pag-uusapan natin ano eksakto ang pagbabago sa payout. Sino ang apektado? Kailan magsisimula? Paano kayo maghahanda? At mga importante na hakbang na gawin ninyo ngayong linggo? Huwag umalis! Sa dulo ng video, may special tips kung paano i-maximize ang inyong benefits. Maraming senior citizens ang naghihintay ng information na ito. Kaya kung ready na kayong malaman ang buong detalye, i-like ang video ngayon at panoorin hanggang dulo. Tara na, simulan natin mga kapwa senior at mga anak ng senior citizens. I-click ang like button para mas marami ang makaalam ng mahalagang balita na ito. Magandang araw sa inyong lahat at sobrang salamat sa inyong pagtutok dito sa aming channel. Bago tayo magsimula sa napakahalagang balita na ito, gusto ko pong magpaalala na kung hindi pa kayo nakasubscribe, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng mga updates na tulad nito na direktang nakakaapekto sa ating mga senior citizens. Alam ko pong marami sa inyo ang kinakabahan. Marami ang nag-aalala at marami rin ang excited na malaman kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa SS payout ngayong Disyembre. Kaya naman huwag na huwag kayong mag-alala dahil dito sa video na ito, ikukwento ko sa inyo ang lahat ng detalye mula simula hanggang dulo. Walang maiiwang tanong, walang kalituhan at sigurado akong pagkatapos ninyong panoorin ang video na ito, malinaw na sa inyo ang lahat ng dapat ninyong malaman. Naaalala ko pa noong nakaraang buwan ang dami kong natanggap na messages mula sa ating mga kababayan na senior citizens. Ang sabi nila, ano ba talaga ang nangyayari sa aming pensyon? May narinig kaming balita pero hindi namin alam kung totoo o hindi. At alam ninyo ba ganyan talaga kapag may announcement na galing sa government agencies tulad ng SSS? Mabilis kumalat ang balita pero hindi lahat ng nakikita natin online ay tama o kumpleto. Kaya nga nandito tayo ngayon para siguruhing ang impormasyon na inyong matatanggap ay galing sa mga tamang sources at maliwanag na maliwanag ang bawat detalye. Simulan natin sa pinakasimula. Ang Social Security System or SS ay isa sa pinakamalaking government agency na tumutulong sa mga Pilipino pagdating sa retirement benefits, disability benefits, at iba pang social security protection. Para sa mga senior citizens, ang SSS pension ay hindi lang simpleng pera na natatanggap bawat buwan, ito ay lifeline, ito ay pag-asa, ito ay resulta ng mahabang taon ng pagtatrabaho at kontribusyon. Kaya naman kapag may announcement na may pagbabago sa payout, natural lang na maging alerto tayo at gustong malaman ang buong kwento. Ngayong Disyembre, may napakalaking pagbabago na magaganap na direktang makakaapekto sa payout ng mga senior citizens na sa club ng SSS. Ang announcement na ito ay hindi basta-basta. Ito ay resulta ng mahabang proseso, pag-aaral at konsultasyon na ginawa ng SS para masiguro na ang mga benepisyo ng ating mga senior citizens ay naaayon sa kasalukuyang ekonomiya at pangangailangan ng ating mga matatanda. Hindi ito overnight decision. Maraming factors ang tiningnan, maraming datos ang sinuri, at ngayon ay handang-handa na silang ipatupad ang mga pagbabagong ito. Pero ano nga ba talaga ang pagbabagong ito? Ito ang tanong na gustong-gusto ninyong masagot, hindi ba? Kaya naman dito na tayo sa pinakamahahalagang bahagi. Ayon sa opisyal na memorandum na inilabas ng SSS, magkakaroon ng adjustment sa monthly pension ng mga qualified senior citizens. Ang adjustment na ito ay bahagi ng regular review process na ginagawa ng SSS bawat ilang taon
para masiguro na ang pension benefits ay sumusunod pa rin sa inflation rate at cost of living ng bansa. Ibig sabihin, dahil tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas din ang gastusin sa araw-araw. Kailangan ding mag-adjust ang pensyon para hindi maiwan ang ating mga senior citizens sa kahirapan. Ang specific amount ng adjustment ay depende sa ilang factors. Una, depende ito sa kung gaano katagal kayo nag-contribute sa SSS nung kayo pa ay employed or self-employed. Pangalawa, depende rin ito sa kung ano ang average monthly salary credit ninyo noong kayo ay aktibong nag-aambag. At pangatlo, may kinalaman din ito sa kung kailan kayo nag-retire at nagsimulang makatanggap ng pensyon. Lahat ng factors na ito ay importante dahil ang SSS ay gumagamit ng formula para makalkula ang tamang amount na dapat ninyong matanggap. Para sa mga senior citizens na nag-retire na matagal na at ang monthly pension ay nasa minimum bracket, ang adjustment na ito ay makikita ninyo sa inyong January payout. Ibig sabihin, ang dagdag na amount ay magsisimula ng Enero 2026. Pero ang processing at announcement ay naganap na ngayong Disyembre. Bakit ganun ang timeline? Simple lang. Kailangan ng SSS ng ilang linggo para i-process ang lahat ng accounts, para i-update ang kanilang system, at para masiguro na walang error sa computation ng bawat individual beneficiary. Ayaw naman nating magkamali, hindi ba? Mas mabuti ng matagalan ng kaunti pero tama at accurate ang matatanggap nating benepisyo. Ngayon, meron akong napakahalagang reminder para sa lahat ng nakikinig. Ang adjustment na ito ay automatic. Ibig sabihin, hindi na kailangan na pumunta pa kayo sa SSS branch, hindi na kailangan na mag-file ng application, hindi na kailangan na mag-submit ng mga documents. Lahat ay ginagawa na ng SSS sa kanilang end. Ang kailangan lang ninyong gawin ay maghintay ng Enero at tingnan ninyo ang inyong bank account kung saan man kayo tumatanggap ng inyong pension. Makikita ninyo doon ang adjusted amount. Pero kung gusto ninyong ma-verify kung tama ang computation, pwede kayong pumunta sa nearest SSS branch o mag-check online sa SSS portal. May online account kayo? Kung wala pa, ito na ang tamang panahon para gumawa dahil napakadali lang ng proseso at napakaganda ng benefits dahil makikita ninyo real-time ang inyong pension status. Pero sandali lang, may isa pang importante akong gustong i-highlight. Meron kasing ilang senior citizens na nag-aalala dahil nabalitaan nila na may mga penalties or deductions na mangyayari. Gusto kong linawin ito ngayon. Walang penalties, walang deductions. Ang announcement ng Disyembre ay purely about pension increase and adjustment. Kung may naririnig kayong ibang balita na nagsasabi na may babayaran kayo or may kailangan kayong isettle, mag-ingat kayo dahil baka scam yan. Ang SSS ay hindi nangangailangan ng any form of payment para sa pension adjustments. Libre ito, automatic ito, kaya kung may tumawag sa inyo nag-text or nag-email na nagsasabing kailangan ninyong magbayad para ma-process ang adjustment, huwag kayong magtiwala. Report ninyo agad sa SSS hotline or sa nearest branch. Isa pa, maraming senior citizens ang nagtatanong kung kasama ba sila sa adjustment na ito. Ang sagot ay simple. Kung kayo ay regular SSS pensioner at active pa rin ang inyong account, kasama kayo. Pero kung kayo ay may pending issue sa inyong account, halimbawa may kulang na documents nung nag-apply kayo or may discrepancy sa inyong records, kailangan ninyong ayusin muna yan bago kayo makakuha ng adjustment. Kaya ang advice ko, kung hindi pa ninyo nagagawa, pumunta na kayo sa SSS branch ngayong month pa lang. Huwag na huwag kayong maghintay ng last minute dahil baka ma-delay pa ang inyong benefits. Ngayon, pag-usapan naman natin ang impact ng adjustment na ito sa inyong daily life. Alam ko pong para sa marami sa atin, ang dagdag nao o ilang libungo ay malaking bagay. Pwede nang pandagdag sa groceries, pwede nang pambayad ng kuryente or tubig, pwede nang pambili ng gamot, or pwede nang pangregalo sa mga apo ngayong Pasko at Bagong Taon. Hindi ko po kayo ginajudge kung saan ninyo gugustuhing gastusin ang pera ninyo dahil deserve ninyo yan. Yan ay resulta ng inyong years of hard work and contribution. Pero kung pwede lang akong magbigay ng maliit na payo, siguraduhin lang na balanced ang inyong budget.
May ilaan para sa basic needs, may ilaan para sa emergency, at kung meron pang sobra, doon na kayo mag-enjoy. Ang SSS ay may commitment na protektahan ang welfare ng bawat member, lalo na ng mga senior citizens. Kaya naman ang adjustment na ito ay hindi lang basta-basta numero sa papel. Ito ay simbolo ng pag-alaala ng gobyerno sa ating mga matatanda na nag-contribute sa pag-unlad ng bansa. Ito ay paraan ng pagpapakita ng gratitude sa lahat ng ginawa ninyo para sa Pilipinas. At dahil diyan, deserve ninyong malaman ang lahat ng detalye at deserve ninyong makatanggap ng tama at tamang benepisyo. Ngayon, para sa mga anak ng senior citizens na nanonood nito, gusto ko rin kayong kausapin. Alam kong marami sa inyo ang nag-aalaga sa inyong mga magulang or lolo at lola. Ang adjustment na ito ay tulong din sa inyo dahil kahit papaano mababawasan ang financial burden na dala ng pag-aalaga sa kanila. Pero huwag ninyong kakalimutan na aside from financial support, kailangan din nila ng emotional support. Kailangan nila ng attention, ng love, ng care. Kaya habang tayo ay masaya sa dagdag na pension, huwag nating kakalimutan na ang pinakamahalaga ay ang presence natin sa kanilang buhay. Gusto ko rin pong i-remind sa inyo na ang SSS portal ay pwedeng gamitin para sa maraming transactions. Pwede kayong mag-check ng contribution history. Pwede kayong mag-update ng contact information. Pwede kayong mag-print ng proof of pension. At pwede rin kayong mag-apply ng iba pang benefits kung eligible kayo. Ang technology ngayon ay napakaganda na at napakadali gamitin kahit na senior citizens. May mga tutorials din sa YouTube kung paano mag-navigate sa SSS website. Kaya, huwag kayong mahiya na matuto. Bago tayo magpatuloy, gusto kong pag-usapan ang background ng adjustment na ito. Nagsimula ang proseso ng review noong early part ng taon. Ang SS Board of Directors ay nag-meet ng ilang beses para pag-usapan ang financial health ng SSS Fund at kung sustainable ba ang pag-increase ng pensyon. Kailangan nilang balansahin ang pangangailangan ng mga current pensioners at ang sustainability ng fund para sa future generations. Ito ay hindi madaling desisyon dahil may impact ito sa milyon-milyong Pilipino kasama na ang mga kasalukuyang pensioners at ang mga future retirees. Ang SSS ay nag-conduct din ng actuarial studies para makita kung kaya ng fund na mag-sustain ng higher pension payouts in the long run. Ang actuarial studies na ito ay sobrang technical, pero ang essence ay simple. Gusto nilang malaman kung may enough money ang SS Fund para magbayad ng higher pensions ngayon without compromising the ability to pay pensions sa future. At base sa mga studies na ito, nakita nila na may room pa for adjustment at ito ay safe financially. Meron ding consultations na ginanap with different stakeholders. Kinausap ang mga representatives ng senior citizens groups, kinausap ang mga economists, kinausap ang mga financial experts at lahat sila ay nag-contribute ng kanilang insights para sa final decision. Ito ay collaborative effort na hindi lang galing sa isang tao or isang department. Ito ay bunga ng collective wisdom ng maraming experts na nag-dedicate ng kanilang time and expertise para sa welfare ng ating mga senior citizens. Ang interesting din ay ang timing ng announcement. Bakit December? May strategic reason yan. Una, December ay end of the year. Kaya ito ay perfect time para mag-announce ng policy changes na magsisimula sa next year. Pangalawa, December ay panahon ng Pasko at ang announcement na ito ay parang early Christmas gift para sa ating mga senior citizens. Pangatlo, binigyan ng SSS ang sarili nila ng enough time to process everything before January para smooth ang implementation. Ngayon, pag-usapan natin ang mechanics ng payout. Kung kayo ay tumatanggap ng pension through bank deposit, ang adjusted amount ay marireflect sa inyong account automatically sa regular payout date ninyo. Kung kayo naman ay pumupunta sa SSS branch or sa payment centers para kumuha ng inyong pension, ang adjusted amount ay makukuha ninyo rin sa regular schedule ninyo. Walang special procedure, walang additional requirements,
Ang beauty ng adjustment na ito ay seamless ang implementation. Para naman sa mga senior citizens na may specific concerns or questions about their individual cases, ang SS ay nag-prepare na ng mga customer service representatives na trained specifically para sa adjustment na ito. Pwede kayong tumawag sa SSS hotline. Pwede kayong mag-email or pwede kayong pumunta directly sa branch. Ang importante ay huwag kayong mahiya na magtanong dahil yan ang karapatan ninyo bilang SSS member. Isa pang importante aspect na gusto kong i-discuss ay ang long-term implications ng adjustment na ito. Hindi ito one-time thing. Ang SSS ay committed na mag-conduct ng regular reviews every few years para masiguro na ang pension amounts ay relevant pa rin at adequate para sa needs ng mga senior citizens. Ibig sabihin, ang adjustment na ito ay hindi ang huli. In the future, pwede pang magkaroon ng additional adjustments depending sa economic conditions at sa performance ng SS Fund. Ang commitment na ito ay importante dahil ito ay nagbibigay ng assurance sa mga kasalukuyang contributors na when their time comes to retire, may reliable pension din silang matatanggap. Ito ay nagpapalakas ng tiwala ng mga Pilipino sa SSS system at nag-i-encourage ng mas maraming tao na mag-contribute regularly. At habang mas maraming tao ang nagko-contribute, mas malakas ang fund at mas sustainable ang benefits para sa lahat. Gusto ko ring pag-usapan ang relationship between SSS pension and other senior citizen benefits. Ang SSS pension ay isa lang sa maraming benefits na available para sa mga senior citizens. Meron din kayong senior citizen discount sa medicines, groceries, restaurants at transportation. Meron din kayong exemption sa certain taxes. Meron ding mga programs ng local government units na specifically para sa inyo. Ang adjustment sa SS pension ay complementary sa lahat ng ito. Hindi ito replacement kaya ang total package of benefits na available sa inyo ay talagang comprehensive at designed para makatulong sa inyo to live comfortably during your golden years. Isa pang importante reminder, huwag kayong magtiwala sa mga unauthorized agents or fixers na magsasabing pwede nilang pabilisin ang processing ng adjustment ninyo in exchange for money. Scam yan. Ang SSS ay hindi gumagamit ng fixers. Lahat ng transactions ay libre at direkta sa SSS. Kung may nag-approach sa inyo na ganito, report ninyo agad para hindi na makapag-victim ng ibang senior citizens. Para sa mga senior citizens na may mga health issues or mobility problems at nahihirapang pumunta sa SS branch, meron kayong option na mag-authorize ng representative. Pwede ninyo i-authorize ang isa ninyong anak or trusted relative para asikasuhin ang inyong SSS concerns. Pero make sure na legal ang authorization at may proper documentation. Ang SS ay strict pagdating dito para protektahan ang inyong interest. Ang adjustment na ito ay reflection din ng improving economy ng Pilipinas. Kahit na maraming challenges na kinakaharap ng bansa, ang fact na kaya ng SSS na mag-adjust ng pensions ay sign na relatively stable ang economic situation natin. Ito ay news hindi lang para sa senior citizens but para sa lahat ng Pilipino dahil ito ay indicator na ang government programs ay sustainable at ang financial management ng SS ay responsible. Gusto ko ring i-acknowledge ang mga SSS employees na nagtatrabaho behind the scenes para ma-implement ang adjustment na ito. Hindi madali ang trabaho nila. Millions of accounts ang kailangan nilang i-process. Millions of computations ang kailangan nilang gawin. Millions of records ang kailangan nilang i-update. At lahat ng ito ay kailangan nilang gawin ng accurate at on time. Kaya kung makikita ninyo sila sa branches or kung makakausap ninyo sila sa phone, be kind and patient. They are working hard para sa inyo. Para sa mga young professionals na nanonood nito at nagko-contribute pa lang sa SSS, ito ay reminder na importante ang regular contribution ninyo. Ang benefits na natatanggap ng mga senior citizens ngayon ay galing sa contributions ng current workers. At someday, when you become senior citizens, ang benefits ninyo ay galing sa contributions ng future workers. Ito ay system of solidarity na gumagana lang kung lahat tayo ay nagko-contribute ng fair share natin.
Ang SS pension adjustment na ito ay hindi perfect. May mga limitations pa rin. May mga senior citizens na feeling nila ay hindi pa rin enough ang amount at valid yung concern na iyan. Pero ang importante ay may progress, may improvement, may effort from the government to address the needs ng mga senior citizens at ito ay step in the right direction. Ang advocacy for better benefits ay dapat magpatuloy. Pero at the same time, kailangan din nating i-appreciate ang mga positive developments nito ngayong holiday season.